Nangyayahan ko po ang lahat na tumayo para po sa ating prayer meeting. Po. Salamat sa Diyos sa umulan. Amen. Pawitin natin ang unang awit. Ay po yung awit. May the Lord find us faithful. God has given us the spirit of fear, but has given us the strength to obey. With power and sound mind, with body and feeling kind, obey not our shame of His way. Para po sa ating opening prayer, ngayon po is Brother CG. Dito na naman sa kabila, Brother CG Serna to lead us in our opening prayer. Okay, tayo po yung manalangin. Lord, natin natin ang opening po natin.
Amen. Lord, maraming salamat po na pinagpili po natin sa Lord. Patuloy po ang gabayan po ng pangalagaan sa araw. Amen, O God. Lord, kayo po ang siyang mauna sa mga lakad namin Panginoon. Sa mga desisyon ng Panginoon, kayo po ang siyang mauna sa buhay. Lord, kayo po yung aking tinataas. Pagpus po Panginoon, Lord, kayo po ay mas matataas po ngayon sa gabi nito. Ibigay po ang siya katalunong ang Panginoon sa aming pastor Panginoon gagawin ng bilang ng instrumento Panginoon sa gabi. Lord, kami po ay iyong gagalang Panginoon sa ngayon po Panginoon sa pahingin na ito na maging successful po ang program na ito Panginoon sa aming buhay. Amen. Kaya po ang siyang maitaas Panginoon sa gabi nito na po ang sa dalangin sa mga sa Panginoon Jesus. Amen. Tayo po yung magpapatuloy sa pagawin. We will remain standing and let us continue to sing praises unto God. Let us sing for the second time. Amen. Lahat po yung mawit as gather. Amen. Pwede na po kayo mga kaupo para po sa ating mga announcement. Tulungan po natin yung pag-pray ang ating pong kuya, si Kuya Alfredo Flores Jr. sa Busok Bagumbayan Sultan Kudarat, ang ating pong pamangkin si Alfredo Flores III. Siya po ngayon ay nakaburol sa Busok Bagumbayan Sultan Kudarat. Ipag-pray po natin na magkaroon ng comfort ang ating mga kapatid, mga pamangkin, mga kamag-anak doon po sa Mindanao. Ang libing po ay ngayong Sabado na. So, malungkot po dahil kung umalis po ako ng Mindanao, maliit pa po siya.
Ngayon, 25 years old na po siya, may asawa, 2 anak. Siya po'y natama ng kidlat sa ulo. Kaya mag-ingat po sa kailangan mag-pray para meron po tayong protection ng Panginoon. Ikaw ay tatama ng kidlat. Pag sa ulo, patay ka kagad. Kaya please, be faithful to serve the Lord. Amen? Ano po? Ang ating pong Pastor Sunday, last Sunday of August. So, kayo na po bahala mag-plano. Ano po yung inyong gagawin. Pag-pray po natin, maging maayos ang ating pong Pastor Sunday, ngayong katapusan ng linggo. Paalala po sa ating mga missionaries, ating mission. Huwag po natin kalimutan yung ating mission. So kung hindi pa po natin na ibigay ang mission natin sa buwan ng August, ang month of July na ibigay na ba lahat? Hindi pa. So paalala po, kung 50 pesos yung commitment mo, pagdating ng August, 100 na. So ang ating pong missionary sa Mindanao, pag-pay pa po sa Bumbayan Sultan Kudarat, ay si Pastor Timothy Edis Manya ay sinusuporta natin doon lamang sa prayer kung hindi sa financial. So, ang Faith Baptist Church ay nagpipray sa atin. Amen po? Pag-pray po natin si Reverend Edgar Diaz ng New Isabela Baptist Church. Sila po nanalangin sa atin. May prayer vigil po sila ngayon. Amen? Hanggang 12 midnight sila ngayon. So, pag-pray natin na magkaroon po tayo ng prayer vigil. Amen po? Sa prayer vigil natin, yung mga lalaki natin mag-preach, yung babae natin mag-testimony. At tapos, siyempre, may handang kainan yan. Amen po ba? Amen? Kahit guto lang, pwede na, arroz caldo. At least, pag-pray natin yan. Atin pong prayer vigil. So, ang prayer vigil, napakalaga. Kailangan ipag-pray natin ang bansa ng Pilipinas. Amen? Ipag-pray po natin ang ating lahat ng mga kapatiran sa abroad. Si Sister Joy Albao, si Sister Elna Agudes, at saka si Sister Rachel Covington, at saka si Sister G. Maharding. Ano po si Brother Agbonjo Salvador ng Kapis ba yun? Antique. At saka si Sister Imelda sa Antique. Na-lockdown sila. Hindi pa sila nakabalik kasi mga senior citizen na. Kaya pag-pray po natin na matapos na po sana ang pandemic sa ating bansa at sa buong mundo. So ang solusyon na po, disiplina ng bawat Pilipino. Tayo mga Kristiyano, prayer, pananampalataya at disiplina. Amen po? Kailangan sumunod sa batas. Sabi ng Romans chapter 13, we must obey the law. We must obey the government. Because the government is ordained by God. Kaya ipag-pray natin. Congratulations po sa 3 baptize. Okay, patayuin natin. 3 baptize. Ang 3 baptize, dadaan dito sa gitna, harap sa kamera, bibigyan ko ng Bible. Amen? Pagkatapos, kayo ay nabautismoan kanina, so regaluhan kayo ng Philippine Christian Baptist Church ng libreng Biblia Old Anyo. Palakpakan natin. Okay po. Ang unang tawagin natin si Brother Mark Garcia. Okay, palakpakan natin. Ang puti ng kanang kamay, ilagay sa kaliwa, tapos harap kamera. Okay, palakpakan natin bagong baptize. Amen. Si Mark Garcia, officially member ng PCBC San Miguel, Bulacan. Okay, palakpakan natin muli. Pangalawa po, si Sister Rachel Ramirez. Sister Rachel Ramirez. Palakpakan po natin. Kayo ay naidagdag na bagong membro ng PCBC. Mga bunga po ito ng pandemic. Amen? Sister Rachel. Okay. Dapat dalawa. Harap po doon. Tapos, congratulations. Palakpakan natin si Sister Rachel. Okay. So, siya po ay bagong membro.
at siya po'y bunga ng ating ministry, bunga ng pandemic. Salamat, purihin ng Diyos. Okay po. Next po, pangatlo. Ito ay ni Brother GR. Brad, halika na, Brad. Okay, si JC Coritana Jr. Okay, Brad. Huwag naman pangalakas. Amen! Natangkap pa sa akin, Amen? Okay po, siya po ay bonso na Brother JC Coritana and Sister Jenny Coritana. Siya po ay membro na po ng PCBC at saka tinanggap po niya ang Panginoon December 7, 2018. Ito po ang ating regalo para sa kanya. Okay po? Harap sa kamera at dito po. Okay, palapakan natin si Brother Gia. Amen. Salamat. Purihin ng Diyos. Ating pong tatlong newly members of PCBC. Welcome po ba silang tatlo? Amen. Lakasan pa! Amen. Amen. Salamat sa Diyos. Pinupuri ko ang Diyos, kayong mga members ng PCBC. Kahit po pandemic, may social distancing lang tayo, at may mga face mask. Salamat sa Diyos, nandito kayo. I believe prayer is power. Amen? Tayo po tumayong lahat, at saka tayo po umawit ng welcome song. Tugtugan ni Ma'am Gina, tapos sino bang ng laptop. Si Sister Kamara marunong na ba? Hindi pa rin. Okay, haninin siya. Analjak, nagpipresentar si Analjak. Ikaw na. Analjak na po. Amen. Awit tayo. Welcome song. Amen. Awitin natin yung welcome song natin. Dapat we need to be happy. Amen. At saka lakasan natin ang ating pananampalataya. Welcome to PCBC. It's the church where you belong. Welcome to PCBC, where every heart will sing a song. Our message is from the strength of Christ, the living way. PCBC, welcome you today. Kaming lahat ay nagkagalak na makasama ka sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ang araw na ito, ang Diyos ay may likha upang makilala ka at na makapiling pa. Kaming lahat ay nagkagalak na makasama ka sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ang araw na ito, ang Diyos ay may likha upang makilala ka at na makapiling pa. Ang worship with us, worship at PCBC. God, your voices with us as we praise and sing. Jesus is Lord at PCBC. He is Savior, He is King. Jesus is Lord of everything. He is Savior. He is King. Amen. Oh,
pwede na po kayo makakaupo at tayo po ay makinig join, bagong baptize, pero sasabak sa awit kaagad. Amen? So, Sister Rachel and Sister Rosal. Panay-ar. Okay na. Dito na kayo lumahan sa kabila. Pupunta kayo dito. Amen? Purihin ang Diyos. Amen? Alam niyo po, biyaya ng Panginoon. Amen? Imagine mo yan, bagong baptize, mawit ka agad, may talent pala. Amen? Amen. So, ngayon po, ito po pinaka-highlight ng ating prayer meeting, ang pagbubulay-bulay ng Word of God, at ang ating pong pag-aralan ngayong gabi, the prayer part 1.
Amen po. Acts chapter 2, verse 42. Request ko pong lahat na tumayo. At saka, Acts chapter 2, verse 42. Kung nakita na po ninyo, say amen. Nakita na po ba? Acts chapter 2, verse 42. Acts 2:42. So, basahin ko po ang Word of God. Acts chapter 2, verse 42. Sabi po dito sa Biblia, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. Amen? And in prayers. Yung prayers dyan, plural. Ibig sabihin po, hindi lamang po isang bisis ginagawang prayer. Kailangan po para palagi. Amen po? So ngayong gabi, ang ating pong pag-aralan, the prayer part 1. So, tayo po ay mag-pray para sa ating pong preaching. Salamat, Brother Albert, for watching with us. Tayo po ay mag-pray. Let us close our eyes and bow down our head. Our most heavenly Father, thank you very much for tonight. Thank you for the 3 souls followed on water baptism. They were the product of pandemic. In spite of pandemic, there are souls got saved. Thank you so much because they are now the member of Philippine Christian Baptist Church. We are praying, O God, that you will bless the message tonight. Give me wisdom to preach the Word of God about the prayer. Because prayer is our way of communication to God. That God will help us through our prayer. Because prayer ay kayang baguhin ang buhay ng tao. Sa pamamagitan ng prayer, ang lahat ng bagay ay mangyayari. We believe through the prayer, the pandemic will be gone. Through the prayer, our daily needs will be provided by our Heavenly Father. Father, please help us and bless the message. Holy Spirit, guide us. Help us to understand the importance of prayer, the power of prayer, what the prayer can do in our Christian life. Please forgive us for what we have done wrong before you, and help us, Lord, to forgive others. Help us, please forgive us, so that we are worthy in your sight. Father God, samahan niyo po kami hanggang matapos ang programa ng prayer meeting tonight. Pinapanalangin namin ang mga missionaries, mga pastors, lahat ng mga Kristiyano, mga kapatiran sa Mikawayan, si Albert, si Melanie, si Rooney. Huwag niyo po silang pabayaan. Sa Manila, si Sister Milian Manalastas. Tulungan niyo po na magkaroon siya ng internet sa kanilang boarding house para magkaroon siya ng work from home. Dalangin din po namin si Preacher Juma sa Lucena, Quezon. Ingatan niyo po siya. Huwag niyo po siyang pabayaan. I-bless mo rin po ang gawain doon sa kay Bishop Albiar at ang kanyang mga membro. Dalangin niyo po namin mga kapatiran sa abroad, si Sister Joy Albaw. Huwag niyo po silang papabayaan. Si Rochelle Cubington ng Massachusetts. Si Jim Hardin ng
Amerika, huwag mo rin po siyang pabayaan. Si Elna Godes, huwag mo rin po siyang pababayaan. Dalangin din po namin ang mga Flores family right now sa kalungkutan. Bigyan niyo po kami ng lakas. Lalong-lalo na po si Kuya Junior Flores at saka si Ate Mary Junior. Si Emerin, si Armelin, bigyan niyo po sila ng lakas. Tulungan niyo po at i-bless ang paglibing ngayong Sabado. Huwag niyo po silang pababayaan. Kayo po mag-provide ng financial pangailangan. Nawa, marami pong maligtas sa pamagitan ng pangangaral ni Pastor Jonathan Calasuto Flores at saka ni Pastor Timothy Edis Manyang ng Faith Baptist Church doon po sa aming home place. Father God, lahat ng mga membro ng PCBC, huwag niyo pong pababayaan dito po sa San Miguel, Bulacan. Dalangin po namin na kayo pong malwalhati at malulugod ngayong gabi. Kayo po ang aming itinatas. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Linisin niyo po ang aming puso at isipan upang kami po'y karapat-dapat sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan po ng Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po at pwede na po kayo makakaupo. Maraming salamat. Si Rebecca is also watching with us. Ngayong gabi, ating pong pag-aralan, ating pong nabasa dito po sa book of Acts, chapter 2, verse 42. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers. Mga kapatid, ngayong gabi, ang ating pong topic, the prayer part 1. Amen? The prayer part 1. According to Acts 2:42, the young Christians, yung mga bagong ligtas, along with the older believers, continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. These Christians have developed from the very beginning of their new life in Christ some definite habits, including prayer. Through the Word of God, the Bible, God speaks to the Christian. Sa pamagitan ng Biblia, God is speaking to us. Amen? In prayer, the Christian talks to God. Amen po. Sa pamagitan ng panalangin, ang mga Kristiyano nakikipag-usap sa Diyos. Yet, in this busy, bustling world, both Bible study and prayer are neglected by so many. Dahil po sa pagkabisi ng mga tao, na-neglect na nila ang Bible study, ang pag-aaral ng Biblia, at ang pagbabasa ng Biblia, at panalangin. Yan ang napababayaan ng mga tao. Busy sa negosyo, busy sa trabaho, wala ng panahon sa pagbasa ng Biblia, at walang panahon sa pag-pray. Dahil pagod na. Kaya ngayong gabi, ating pong pagpatuloy, number 1, what is prayer? Okay po, thank you, Joey Baltasar, one of my students in APAP B. He is watching with us. What is prayer? Ano po bang prayer? Mga kapatid, ating pong pagbasa ng Biblia, the word pray means to ask. Ang prayer means paghingi. Hindi po mahirap. Pag nag-pray ka, humingi ka sa Diyos. Amen? Yan ang tamang kahulugan ng prayer. Yan ang number 1. Letter A, the word pray means to ask. Letter B, ayon po sa 1 John 5:14, prayer is asking for anything. Yan ang pangalawa. Prayer, ang paghingi kahit anong bagay. Bakit po kailangan natin humingi? Kasi po sa Diyos, libre na. Walang bayad ang paghingi. Amen? Sa Diyos, mga kapatid, ay libre. Kahit anong bagay hingin mo, ibigay ng Diyos
sa pangalan ni Jesucristo. Amen po. So, kailangan natin humingi. Pangatlo, prayer is asking for specific requests. Sabi po sa Philippians 4:6, let your request be made known unto God. Dapat pag nag-pray tayo, specific. Ano po bang kailangan mo ipag-pray? Makapagtapos ka sa pag-aaral. Ang tanong, anong kurso? Dapat sabihin mo. Example, sabihin mo, ang kurso mo ay stewardess. Sabihin mo, Lord, pinagpipray ko sa pangalan ni Jesus, patapusin mo ako sa pag-aaral sa kolehiyo, ang aking kurso stewardess. Amen po? Wala pong imposible sa Diyos. Example, magdadrive ka ng motor. Ano yung pagpipray? Pag-pray mo, protection. Panginoong Diyos, bago po ako magbiyahe, ingatan niyo po ako makakarating sa aking paroonan na walang masamang aksidenteng mangyayari. Bakit po maraming nagkaroon ng bali-bali o pilay o na aksidente dahil walang panalangin? Mga kapatid, God is powerful. If you shall ask anything in the name of Jesus, He will do it. Amen? Kaya po mga kapatid, the solution for any accident is prayer. Yan ang pangatlo. Number one, what is prayer? Number two, why should we pray? Bakit kailangan natin manalangin? Bakit po? Number one, Luke chapter 18 verse 1, men ought always to pray. We are commanded to pray. Number one, we are commanded to pray. Ipinag-utos ng Diyos, kailangan nating manalangin. Ang prayer is the command of God. Prayer is not optional. Prayer is a command of God. Tandaan po natin yan. Lahat ng kanyang anak, kailangan mag-pray. Hindi lamang si pastor ang mag-pray. Hindi lamang ang mga Bible woman ang mag-pray. Hindi lamang ang mga church worker ang mag-pray. Every individual saved Christian. Lahat po, kailangan mag-pray. Number 2, Colossians 4:2, continue in prayer. Kung hindi sinasagot pa ang prayer mo, ay kailangan magpapatuloy ka lang sa pag-pray. Amen po? Continue in pray. Continue in prayer. Mga kapatid, number 2, continue in prayer. Colossians 4:2. Number 3, 1 Thessalonians 5:17. Pray without ceasing. Manalangin na walang patid. Ibig sabihin po, kahit ikaw ay nasa bahay mo mag-pray, pero kailangan pumunta tayo sa prayer meeting. Because there is a power and united in prayer. Amen po ba? And number 4, sabi sa Mateo, humingi at ikaw ibibigyan. Ask and it shall be given. Knock and you will be open. Amen po? Humingi, ikaw ibibigyan. Kaya Brad, salamat. Sabi ko, magluto ka ng adobong baboy para sa punan mamaya. May dala ba? O, palakpakan natin si Brad Mark. Amen? Alam mo, sinisip ako nun sa baptism. Pastor, kung nagsabi ka lang, sana may dala tayong pagkain dito. Amen? Sinadya ko Brad na walang pagkain para magutom tayo. Kasi pag hindi tayo magutom, wala tayong ganang umuwi pagkatapos ng baptism. Amen po? Amen. Pwede naman tayong bumalik. Amen? Amen. So, praise the Lord. Ngayong araw, ang ganda ng blessing na ibinigay ng Diyos sa inyo. This is your unforgettable moment in your life, Brother Mark, Brother GR, and Sister Rachel. Is August 19, 2020, yung inyong water baptism na sumunod po kayo sa Panginoon. Amen? Mula ngayon, magbagong buhay ka na, Mark. Amen? Amen po? Pag sinabi ng kaibigan, Mark, sigarilyo! Sabi mo, ayoko na. Retired na po ako dyan. Pag sinabi ng kaibigan mo, Mark, tanduay! Pasensya na po, retired na po ako. Amen ba, Mark?
Amen. Rachel, amen? Amen. Retired na. Okay po. Letter B. Because letter A, we are commanded to pray, and there's a, why should I pray? Letter A, we are commanded to pray. Letter B, we have the privilege to pray. Amen? Mayroon tayong pribileyo mag-pray. Sa Old Testament, hindi ka pwede makapag-pray basta-basta. Ang magpipray lang ang propeta at ang priest, yung sacerdote po, mga kapatid. Pero sa New Testament, it is our command privilege to pray. John 16 verse 24. Prayer brings fullness of joy. Wow! If you want to be happy, you need to pray. Why there are some Christians are not happy today? Because the lack of prayer. Prayer can make you happy. Will make you happy. Mga kapatid, may mga tao ngayon dahil pandemic, hindi sila makakangiti. Alam niyo po ba, mga kapatid, ang pagngiti ng 15, ilang minuto ma'am Gina? 15 minutes every day, according to Dr. Willie Ong, ay nakapagpapabata. Amen? Tingnan nyo, kalbo na ako, bata pa. Amen? Blessing yan. Kasi nakakangiti tayo. Kanina, ang ganda ng ating ko na. Ang ganda ng ating, kayo naman nalunod na nga ako eh. Tawa na tawa kayo, ano bang klase yan? Dumami ng viewers natin kagad, 300 plus na. Amen? O yun eh, kaparaanan yan, how to be happy. E nag-pray tayo, kaya pagkatapos baptism, nagligo tayo, nakatawa tayo. Amen po? O, kung gusto nyo tumawa, everyday panoorin nyo. Lalo na kapag nasa YouTube na. Makatawa kayo. At least mawala na ako sa mundong ito. Mamatay man ako pagdating ng panahon. Makita ng mga apo ko at makita ng mga kamag-anak. Pag makita nila, si Pastor Nilo may pagka-artista na. Amen po? Ang sabi ng kaibigan ko, Pastor Nilo, para ka ng artista, kaso lang hindi pa namatay si Bimbol Rocco, kaya hindi ka pa qualify. Pag namatay si Bimbol Rocco, saka ka na lang saka na ako mag-artista. So sabi ko, nagpa-practice lang. Amen? Alam niyo, kailangan natin tumawa. We need not to be serious at all times. We need. What is the solution? Prayer. At pag hindi ka nag-pray, alam niyo po, may isang kwento. May isang bata. Tinuruan ng mama niya. Alam niyo ng bata na prayer? Lord, thank you for the food. Yun ang palaging alam niyo prayer. Panginoon, salamat sa pagkain. One time, umuwi siya. Isuot ng damit pula. Doon sa daan, may bayabas. Nakatali ang baka. Hinabol sa ngayon ng baka. Kasi, pag ang damit mo ay pula, habulin ka talaga ng baka. Kaya mag-ingat kayo pag naglalakad kayo, tapos damit niyo pula, habulin ka ng baka. So ngayon, ang ginawa ng bata, umakyat sa puno ng bayabas. Pagkatapos, iyak siya ng iyak. Naalala po niya yung tinuro ng mama niya. Sabi ni Mama, if I have a problem, I need to pray. So, nakatingala yung baka, pagkatapos, sinusungay yung puno, and then, mga kapatid, ginagano ng baka, kinabahan ng bata, nag-pray siya, tinikit sa mata niya, Lord, thank you for the food. Naku, nung dinilat yung mata niya, wala nang baka tumakbo. Amen? Bakit? Yung baka, marunong mag-English. Kaya naintindihan yung prayer ng bata. Naku, kakainin pala ako nito, tumakbo na lang siya. Kaya prayer ay solusyon ng mga problema. Amen po ba? Ay kung di siya nag-pray, hindi sumakbo yung baka. Kasi natatakot yung baka, akala ng baka, kainin siya. Kaya sabi niya, kakainin pala ako nito eh. Tumakbo na lang siya, umalis. Sabi niya, Lord, salamat po. Mommy, thank you for teaching me how to pray. Amen? Prayer is what? We have the privilege to pray. And number 2, we are invited to come boldly to the throne of grace. Amen? We have the privilege to pray. We are invited to come boldly to the throne of grace. Tayo po inaanyayahan na magkaroon ng lakas ng loob para lumapit sa trono ng biyaya ng Diyos. Mapalad lang po ang mga tao na pribiliyo natin ito na makalapit na mayroong lakas ng loob para sa trono ng biyaya ng Diyos. Amen po? Tangka, pili. Sa trono ng biyaya ng Diyos o sa trono ng impyerno?
Mamili kayo. Trono ng biyaya ng Diyos o trono ng impyerno? Amen. Mga kapatid, privilege. Number 3, the last. Oh, malakas ang amen. Oh, basta number 3 dapat malakas ang amen, basta baptist. Amen? Amen. Number 1, what is prayer? Number 2, why should I pray? Number 3, how do I pray? Paano manalangin po? Alam niyo po mga kapatid, ayon sa Luke chapter 11 verse 1, the disciples of the Lord Jesus Christ asked of Him a noble thing when they said, Lord, teach us to pray. In response, Jesus gave them the model prayer, commonly misnamed the Lord's Prayer. You can read this in Luke chapter 11, verse 2 to 4, and Matthew chapter 6, verse 19 to 13. Below are some of the essentials in prayer. Number 1, what posture should I adopt when praying? Ano po ba ang ating posisyon kung tayo'y manalangin? Ano po ba ang tamang posisyon? Number 1, Mark 11:25. We may stand and pray. Pwede mag-pray na nakatayo. Amen po? Number 1, standing. Yan ang posisyon ng prayer. Mamili tayo. Standing, kahit nakatayo ka, pwede ka mag-pray. Amen po? Number 2, 1 Kings chapter 8, verse 34. We may knees and pray. Pwedeng lumuhod at manalangin. Amen po? Kailangan nakaluhod at mag-pray. Pwede pong lumuhod para manalangin. Number 3, Acts 16:13. We may stop and pray. Pwedeng umupo habang nanalangin. Amen po ba? Kailangan kahit nakaupo, pwedeng mag-pray. Number 4, the last. We may fall on our face and pray. Pwedeng nakapatira pa. Matthew 26:39. Ilang klaseng posisyon ng prayer? 4. Number 1, tayo. Number 2, luhod. Number 2, upo. Number 4, dapa. Amen po. Ang mukha nakaharap sa lupa. Amen? Yan ang 4 na prayer. From our study of these scriptures, what do you conclude about the posture we should adopt when we pray? Kung saan ka convenient. Amen po? Amen. Pwedeng nakatayo, pwedeng nakaupo, pwedeng nakaluhod, pwedeng nakadapa, huwag lang nakahiga. Amen? 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 Mahirap kanya mag-pray nakahiga. Dahil sobrang pagod mo. Dahil higa ka na, magpipray mo na ako. Nakahiga ka na, nakapihaya ka. Panginoong Diyos, salamat po. At pagpalain niyo po ang aming pagtulog. Ingatan niyo po kami. Pagkagising mo sumakit, di pala ako nakaamit. Amen. Ako po, mahirap yun. So, 4 po ang posisyon ng prayer. Number 1, nakatayo. Number 2, nakaluhod. Number 3, nakaupo. Number 4, nakapatira pa. Hindi nakahiga. Amen? Amen. Letter B, to whom do I address my prayer? Kanino natin i-address ang prayer? Saan tayo tatawag? Ayon po sa Matthew 6:9, John 16:23, Acts 12:5, John 15:16, I am to pray to our Heavenly Father. Amen po. Kanino tayo manalangin? Diretso na po sa Diyos Ama. Wala na po ibang pangalan na tawagin natin. Amen po? Hindi pwede kay Santo Nilo. Amen? Dapat doon na po diretso sa Diyos. O Panginoong Diyos ko na aking Ama na nasa langit. Yan po ang ating prayer. And then letter C, number 3. In whose name do I pray? Kaninong pangalan tayo mo-pray? Sa pangalan lamang ni Jesus. Wala nang iba. Amen po? Hindi po kaninong pangalan. Hindi po pwede sa pangalan ni Pedro, hindi pwede sa pangalan ni Pablo, hindi pwede sa pangalan ng mga apostol, hindi pwede sa pangalan ng mga santo, kundi only the name of Jesus Christ alone. Amen. Yan po ang sinasabi sa Biblia. This means by His authority. John 14:14. If you shall ask anything in my name,
I will do it. Yan pong sinabi ni Kristo. In the name of Jesus is not in the name of His mother Mary. Amen po? But in the name of Jesus alone. Hindi pwede sa pangalan ni Jose, hindi pwede sa pangalan ng ibang babae, kung hindi sa pangalan ni Jesus lamang. Amen po ba? And letter D, number 4, in whose power am I to pray? In whose power am I to pray? Kaninong kapangyarihan tayo manalangin? Ayon sa Ephesians 6:18, June 20, I am to pray in the power of the Holy Spirit. Amen po? And the power of the Holy Spirit lamang. Meaning, dapat naka-address lamang sa tatlong pangalan. Amen po? Sa pangalan ng Diyos Ama, pangalan ng Diyos Espiritu, Diyos Anak, at pangalan ng Diyos Espiritu. Amen po? Amen. Wala nang iba. So, number 5, the right attitudes in prayer. Ano po bang tamang pag-uugali pag tayo nanalangin? Mga kapatid, number 1, dapat mayroon tayong reverence to God. Mayroon tayong paggalang. Pag nakita nyo may nagpipray, huwag naman magsigaw-sigaw. Huwag mag-ingay at huwag maglaro. Pag may nakita na kayo nagpipray na kapatid mo dyan, huwag mag-ingay. Dapat mayroon paggalang. Pag nakita nyo pa yung mga magulang nyo sa bahay nagpipray, tumigil na po sa paglaro. Amen po? Amen. We need to have a reverence. Number 2, boldness. Ibig sabihin, dapat meron tayong lakas ng loob pag nag-pray. Amen? Number 3, faith, pananampalataya. Dapat pag nag-pray ka, tama mo ng pananampalataya. Yan pong sinabi sa Hebrews 11:6. For without faith, it is impossible to please God. Amen? Amen. Kailangan ng pananampalataya. Pag nag-pray ka, Brad, meron ka pananampalataya. Sabihin mo, Panginoong Diyos, tulungan mo ako, bigyan mo ako trabaho. Bibigyan ka ako ng trabaho? Wala na. May pagdadalawang isip ka na. Kailangan po, pag nag-pray, walang pagdadalawang isip. Amen? Amen. Dapat po mga kapatid, mayroon kang tinatawag na faith, pananampalataya. Number 4, kailangan mayroon kang pasasalamat. Thanksgiving. Pag tinugon ang Diyos ang prayer mo, salamat po, Lord. Thank you po. Tinugon mo panalangin ko. Amen? Example, makatapos ka sa pag-aaral. Dahil kung salamat ka, maghanda ka, magkaroon ka na ng adobong baboy. Amen? Okay, listen mo na. Pasasalamat. Kaya salamat si Brother Mark. May pasasalamat ngayon. May adobong baboy na sa salamat natin. Amen? Thanksgiving yan. Pasalamat ka sa Diyos. And then number 5, persistence. Pag hindi pa sinasagot ng Diyos ang panalangin mo, huwag kang discourage. Kasi po, dalawa lang po yung sagot ng Diyos sa panalangin. Number 1, oo. Amen po. Number 2, hindi. Yung oo, may under, maghintay. Amen? Pag oo, maghintay. Huwag mainit. Huwag mapikon. And then, number 6, dependence. Dapat, sa Diyos ka lang mag-dependent. Nag-depends, wala nang iba. Wala nang makakatulong sa iyo pag panahon ng problema, ikaw lang isa. Si Jonah, alam niyo ba si Jonah nung siya nilunok ng malaking isda ng balyena? Doon siya sa ilalim ng dagat, sa kabundukan sa ilalim ng dagat. Wala na po siyang ibang maasahan, kundi mag-dependence lamang sa Diyos. Anong ginawa niya? Lord, patawarin mo ako. Ayoko nang tumakas sa iyo. Gusto ko nang sumunod. Sabi ng Diyos, isda, iluwa mo na si Jonah. Alam niyo po, automatic, iniluwa si Jonah sa Assyria, sa Nineveh. Amen? Amen. Tapos nag-preach si Jonah. 3 araw ang lakad niya. Nag-preach siya. 40 days na lang. Hatulan ng Diyos ang mundo. Alam niyo po, nung narinig ng hari, nag-ayuno siya. Sabi niya, lahat ng mga hayop, pagamitan ng mga sako. Lahat ng tao, mag-fasting. Mag-ayuno. Baka pakinggan tayo ng Diyos. Alam niyo po, tinugon ng Diyos ang prayer ng hari at ang prayer ng mga tao. Hindi po itinuloy na winasak ang Nineveh. Amen? Alam niyo po, ang pandemic, ang solusyon, kung lahat ng mga Pilipino, lahat ng mga tao sa buong mundo ay nanalangin na alisin ang pandemic, alam niyo po, walang imposible sa Diyos. Amen po? Amen. Huwag na natin sisihin ang ibang mga tao.
Huwag na natin sisihin ang gobyerno. Huwag na natin sisihin ang mga gumawa. Ang kailangan natin dito ay manalangin. Alam niyo po, ang pandemic makakatulong sa atin. Sa pamagitan ng pandemic, lahat ng tao ay lalambot ang puso. Lahat ng tao ay huwag magmayabang. Lahat ng tao ay magkaroon ng takot sa Diyos. Amen po? Inalaw ng Diyos itong coronavirus para ang tao magkaroon ng panahon sa Diyos. Ang tao, bumalik loob sa Diyos kasi po ang mga tao parang sa panahon na po ni Noah. Sa panahon ni Noah, 3 po ang ginagawa ng tao. Number 1, may panahon sa inom. Amen? Number 2, may panahon sa kainan. Number 3, may panahon sa pagpakasal pero walang panahon sa Panginoon. Yan lang ang ginawa ng mga tao. Wala na silang panahon sa Panginoon. Pag-araw ng linggo, doon sila sa mall. Saan pa? Iba naman saan? Sa lakad-lakad sa kung saan. May dalang pagkain. Pero walang panahon sa Diyos. Kaya may purpose ang Diyos. May layunin ng Diyos kung bakit inalaw niya itong pandemic. So, we need not to be blame our government. We need to help our government. We need to pray. Amen? And we need to apply discipline in our life. And we need to pray. And number 7, earnestness. Ibig sabihin, dapat seryoso. Pag nagpipray ka, seryoso naman. Hindi po di laro yan. And number 8, confidence. Dapat meron kang pagtitiwala. Number 9, openness. Dapat bukas ang loob mo sa Diyos. Amen? Mga kapatid, sa sunod na Miyerkules, the prayer part 2. Amen? The prayer part 2, when should I pray? Kailan ako manalangin? Yun ang ating pagpatuloy at itutuloy sa sunod ng Miyerkules. Kaya walang a-absent. Amen? Sa lahat na nanonood ng prayer meeting natin ngayon, sa lahat ng sumasubaybay, please follow with us. Don't forget to like, don't forget to subscribe, and don't forget to share. Amen? Kasi i-upload natin ito sa YouTube. Amen po ba? Lahat po ng mga PCBC members, kung makita ninyo ang ating video sa YouTube, sa Facebook na nakalagay, mag-like at saka i-share, mag-subscribe. Huwag kalimutan mag-subscribe and then follow. Amen po. We need to support our YouTube channel for the glory of God. Amen? Mga kapatid, panoorin nyo araw-araw yan. Kailangan natin ng 4,000 hours. Amen? And then, 1,000 viewers. Subscriber. Amen? Kailangan natin ng 1,000 subscriber. Kaya tulungan natin ang YouTube channel ng PCBC. Kasi mga kapatid, mahalaga po ang ating ministry. Pag marami nakapanood, maraming maliligtas. Amen? Yung kamag-anak ninyo, i-send nyo ito sa Messenger. Pwede nyo rin na i-share sa inyong wall. Tapos sa mga friend niyo, sa mga group. Kasi pag sila makarinig ng preaching at maligtas, reward mo yun sa langit. Amen? Reward mo sa langit yan. So tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin. Ipag-pray natin ang ating pong closing prayer. Tapos ipag-pray natin ang ating mga missionaries. Tapos mag-pray. Okay, bago pa lang tayo mag-pray, hingin ko muna mga prayer request ninyo. Amen? Upo po muna. Najak, prayer request. Nakilakasan na ka? Nakasama sa top. Matuloy pag-aaral. Mawala ang COVID. Okay, Najak, thank you. Haninisha, prayer mo. Amen. Sa mga nanonood, i-type nyo lang yung prayer request ninyo. Ipag-pray ko lang yan, mga kapatid. No? Lahat po na nanonood, Rebecca, and then Joey Baltasar, i-comment nyo lang sa ilalim, ilagay yung mga prayer request ninyo. Lahat po na nanonood, all viewers, please type your prayer request and PCBC will pray for you. Amen? Okay. GR, prayer request? Okay? Magkaroon ng bahay. Lakasan mo, Brad. Bingi-bingi ako eh.
Ano? Matapos ang COVID-19. Ano pa? Ano boy? Sige. Jomong. Request mo, lakasan mo na. Amen. English wisdom, good health. Nagtutura na ni Ma'am Gina, lalo na maging matalino English speaking na. Amen, Brad? Jomong? Wisdom, good health, mawala ang COVID. Amen? Maganda yung prayer request ni Jomong. Okay, pagkatapos ni Jomong si Rochelle. Rochelle? Okay. Pagpili natin si Rochelle na makatapos sa pag-aaral. Huwag mo na mag-boyfriend, ha? Rochelle. Ano rin? Ilang taon ka na? 10? Rochelle, ikaw? Amen. Amen. Makatapos sa pag-aaral at mawala ang pandemic. Salamat. Yun ang common prayer natin. Si Roel. Roel? Bad? Amen. Tapos yung pag-aaral, brad, ha? Huwag mo na mangurag. Sige. Sige, Brad. Yun ang Brad, wala na? Okay, makatapos mag-aaral at huwag mangurag. Amen? Romel. Good health, wisdom. Ano pa? Wala na. Loe. Sandali. Sino nyo mas... sige, Loe. Amen. Si Brother Mark Garcia. Ano, Brad? Amen. Okay. Si tatay niya? Makalaya na. Brad, walang posible sa Panginoon. Alam mo, Brad? Ano pa? Ingatan ng Panginoon doon sa abroad. Amen. Salamat. Ipag-pray natin si tatay ni Mark na makulong makalaya. Amen? Wala imposible sa Panginoon, Brad. Alam mo na, nangyari yun sa kay Pedro eh. Nung nakulong si Pedro, pinag-pray siya ng mga membro ng church. Makalaya siya. Pag-pray natin na ingatan sa kulungan, makalaya, Brad. Tapos makasama mo sa pagsamba. Amen? Okay. Brother CG? Anak? Second year college ka na ba? Okay, good. Amen. Engineer agriculture, di ba? Amen. Amen. So, pag-pray natin, Brad, makatapos sa pag-aaral. Huwag mo na mangurag, Brad, ha? Amen. Tumitingin ka kay Rochelle, eh. Joke lang, Brad. Helen Smile! Kana. Request. Ito ba para marinig natin? Lakasan mo para marinig yan. Amen. Ma'am Gina? Okay, ulit Ma'am Gina. Okay, good. So, spiritual strength and financial. Sa akin po, ma-maintain lang yung aking faith, amen? Saka yung daily protection, saka yung long life, and then magamit pa po ako ng Panginoon sa maraming tao. Amen? Marami pa pong maligtas, maraming ma-train, at ang prayer ko po na magkaroon tayo ng mga maraming pastors na tatawagin ng people na magpastor. Amen? Tapos magkaroon ng babae natin na makapag-asawa ng pastor, mga people. Amen ba? Amen. Tapos po, protection sa aking family, mga kapatid ko po at pamangkin. So, tayo po yung tumayong lahat.
At tayo po yung manalangin habang nagatugtog ng ating lahat mag-pray lahat na narinig ninyo, mga missionaries, huwag ninyong kalimutan na mag-pray. Walang tumawa, walang mag-ingay. Lahat mag-pray, nakatayo lang. Amen? So, mag-pray tayo. Sabay-sabay tayo mag-pray Lakasan ninyo. Nagsimula na tayo bigay. Panginoong Diyos na aming Ama. Sa gabing ito, kami po ay lumalapit sa inyo. Dalangin po namin, O God. Tulungan niyo po ang lahat po ng mga membro ng PCBC. Ingatan niyo po at ilayo sa kapahamakan. Tulungan niyo po ang mayang people makatapos sa pag-aaral at magkaroon ng magandang trabaho. Suportahan ang church, suportahan ang pastor, suportahan ang bawat pamilya. Panginoong Diyos, tulungan niyo po ang mga tatay ng haligi ng tahanan ng church, ng PCBC. Tulungan niyo po na maging matatag. Lahat po ng mga adults ng PCBC, huwag niyo po silang pababayaan, huwag niyo po silang iiwan. Lahat po ng mga mother na magampanan ang kanilang mga responsibilidad sa kanilang mga anak. Tuwing linggo, maisama nila ang kanilang mga anak sa pagsamba, sa paglilingkod sa inyo. Lahat po ng mga missionaries na sinusuportahan ng PCBC. Si Pastor Timothy Edis Manya ng Faith Baptist Church. I-bless mo po ang church doon. Reverend Edgar Indias sa New Isabela Baptist Church. I-bless mo po ang kanilang ministry at ang kanilang life. Bigyan niyo po sila ng long life at pang-araw-araw pangailangan ng kanyang family ng mga membro. Si Pastor Paterno Cubay ng Balingasan, Misamis Oriental. Huwag niyo po silang pababayaan at nabayan niyo po sila. I-bless mo ang kanyang ministry, ang kanyang family. Tulungan mo rin po si Pastor Juju Durulan ng Cambodia, Vietnam border. Patnubayan niyo po sila. Patuloy niyo po silang gamitin. Si Pastor Juniper Cabanilla ng Cambodia, huwag niyo po silang pababayaan. Ingatan niyo po sila. Si Pastor Sani Nawan ng Indonesia, tulungan niyo po sila. Huwag niyo po silang pababayaan. Pastor Raimundo Sakal ng Argentina, huwag niyo po silang pababayaan. Tulungan niyo po at pagpalain. Dalangin po din po namin si Pastor Manuel Sinoy ng Thailand. Huwag niyo po silang pababayaan. Huwag niyo po silang iiwan. Dalangin din po namin si Pastor Michael Pabillaran ng Thailand. Patnubayan niyo po sila at huwag niyo po silang pababayaan. Ang Asian Baptist Clearinghouse, ang Mission Board. Dalangin po namin ang bawat churches patuloy magsuporta sa kabila ng pandemic. Lahat ng mga membro na mayroong Faith Promise Mission Giving. Tulungan niyo po mga membro na huwag makalimutan ang pagsuporta sa misyon. Huwag kalimutan ang pagsuporta sa PCBC. Huwag kalimutan ang pagsuporta sa lahat ng mga missionaries. Tulungan niyo po ang mga young people na tumugon sa panawagan ng Diyos. Ang prayer po ng PCBC, magkaroon ng maraming young people na sumunod sa inyong panawagan. Tumugon at magkaroon ng maraming daughter churches and church center. Ang common prayer request ng mga young people, makatapos sa pag-aaral at mawala ng pandemic, good health, financial, at saka lakas. Panginoong Diyos, protection sa lahat ng mga membro. Tulungan ko rin po ang aking mga kapatid, ang mga kamag-anak, pamangkin sa Mindanao, sa Mikawayan, si Albert, saka si Myla, si Rooney, si Ate Shirlita, at kanyang mga anak, si Rebecca. Dalangin ko po kaligtasan nila, proteksyon, huwag po silang pabayaan. Si Romeo sa Canada, tulungan mo rin po siya. Sana huwag nang makalimutan ang pagsuporta ng gawain dito sa bansang Pilipinas. Lalo-lalo na po sa mga churches dito po sa Luzon at Mindanao at sa Visayas. Panginoong Diyos, dalangin din po namin ang aming partner sa ministry, Pastor Noah Park at Ma'am Joy Park ng South Korea. Huwag niyo po silang pababayaan. Yung Pastor Shin, huwag niyo po silang pababayaan. Patnubayan niyo po sila. Mga kapwa ko pastor,
mga preacher, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang aming bansang Pilipinas, tulungan niyo po ang aming minamahal na President Rodrigo Roa Duterte at ang kanyang mga kabiniti, ang kanyang family. Ingatan niyo po sila. Lahat po ng mga government officials from the national down to the local. Ingatan niyo po. Tulungan niyo po ang aming bansa na maligtas sa pandemic. Lalong-lalo na po ang aming mga frontliners, mga IETFs, doctor and nurses, mga traffic enforcers, Panginoong Diyos, mga barangay tanod, mga barangay kapitan, ang aming DSWD, ang aming DILG, lahat naming mga military, mga kapulisan. Tulungan niyo po at ingatan sa panahon ng pandemic at lahat po ng mga mayang Pilipino, ang bansang Israel, bansang Amerika, ang bansang Pilipinas, bansang South Korea, lahat din po ng mga bansa, dalangin po namin, kayo po Panginoong Diyos ang mag-control, kayo po mag-bless ang kaligtasan, lahat po ng mga tao sa buong mundo, ang kaligtasan nila, lahat ng mga Pilipino sa iba't ibang bansa, sa loob ng 117 countries around the world. Panginoong Diyos, maraming salamat. Ngayong gabi, kami po'y lumalapit sa inyo at umaasa ng aming panalangin ay makarating sa inyo. Nawa, Banal na Espiritu, ay bigyan niyo po kami ng understanding na hindi namin makalimutan ang aming mga prayer requests. I-bless mo rin po ang Department of Education, ang paggawa ng mga modules na mayari na. Ang aming Defense Secretary, Ma'am Briones, ingatan niyo po. Huwag niyo po siyang pababayaan at i-bless niyo po siya. Panginoong Diyos, dalangin po namin lahat ng mga membro ng PCPC. Ang prayer ko po, bigyan mo po ang mga walang bahay, bigyan niyo po ng house and lot. Ang mga walang sasakyan, bigyan niyo po ng mga sasakyan. Ang walang trabaho, bigyan mo ng trabaho. Ang may trabaho, bigyan niyo po ng diro, araw ng linggo. Panginoong Diyos, dalangin niyo po namin si Milin Manalagtas. Bigyan niyo po siya na makapitan ng internet sa kanyang boarding house para work from home. Si Rio Manalagtas, dalangin po namin, tulungan niyo po siya. Huwag niyo po siya pabayaan ang kanyang anak at ang kanyang husband. Panginoong Diyos, dalangin po namin si Sister Rose Biminda, Brother Tony Villaneva, Brother Mario Manalagtas, Sister Miriam, Sister Christian, lahat po ng mga young people, mga membro na hindi makapagsamba, ang prayer po namin, sana makasubaybay sila sa pagbantay sa panonood ng live prayer meeting. Panginoong Diyos, mga kapag-pastor sa Philippians 2:16, tulungan niyo po sila. Ang Pitmon, Nibaisia and Bulacan Pitmon Summit. Tulungan niyo po lahat mga kapastoral, mga kasamaan ko sa Mindanao, lahat ng mga pastor doon, mga kaibigan ko. Pagpalain mong gawain niya, Pastor Parinyo, Pastor Nicolas Compres, Pastor Eliseo Truman, Pastor General Masio, Pastor Peter Barilla, Pastor Taito Sumuda, Pastor Sani Sabuina, ni Pastor Yudito Lisas, Pastor Mayonge, Pastor Peter Barilla, huwag niyo po silang pabayaan. Panginoong Diyos, lahat na hindi ko na-mention ng pangalan, Pastor Gaminong, Pastor Enel Gamulo, patuloy mo pong pagpalayan ang mga gawain nila, Pastor Ariel Vinis. Panginoong Diyos, sa inyo po namin pinabalik ang papuyo at pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan po ni Jesus. Lahat ng sabi na, Amen. Para po sa ating offering, ang mag-pray, kita natin matatas ng anak po namin sa pamamalang, pinupuli po namin ito sa lakaan. Maraming salamat po sa mga sa gabi po dito. Kami po yung mga nakain po ng mga mensahe. At marami po ito na ito. Sana po bigay niyo po ng kalinong pagpapagod. Sana po i-bless niyo po natin ng mga bibigay dito. Amen. Pwede na po umupo at pwede na po mag-offering. Amen.
Magandang gabi po, Doc Ferdinand Ona, Marasikan, thank you for watching with us. Halden Gillian, Sister Halden Gillian, thank you for watching with us. May God bless you. Para po sa ating closing song, I am requesting all to stand up. Please, tayo po tumayong lahat. At tayo po yung mawit. Para po sa ating closing song, Dakilang Katapatan. Hindi pala Sadyang kay buting ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na lang. Katulad ng pagsinag ng itong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaman, maasahan ka lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakilang iyong katapatan, pag-ibig mo walang hanggan. Amen. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaman, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat pighati, tagumpay man ay naroon, naluyan ang pag-asa kung kailan ay hinahon. Dakila ka, O Diyos. Amen. Mga kapatid, tayo po'y walang ibang dakilang papuri kundi sa Diyos. Amen? So, kailangan natin na nasa isip natin at nasa puso ang ating dakilang Panginoon.
Pag umaawit tayo para sa Panginoon. Ipinit natin ating mga mata para po sa closing prayer. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa patnubay niyo po sa amin. Salamat din po sa pakikinig niyo po sa aming mga prayer requests. Dalangin ko po, ingatan mo rin po ang mga kapwa ko pastor sa Piedmont Summit. Si Dr. Ferdy Marasigan, Dr. Vic Sandik, Pastor Bekanan, Pastor Angelito Laurita. Pagalingin mo po sa Panginoong Diyos sa kanyang karamdaman. Pastor Sergio Magpi, Pastor Benji Santos, Pastor William Cada, Pastor Bill Monserrate, Pastor Neil Pras, Pastor Mario Garindo, Pastor Pili Atendino, Pastor Jaime. Huwag niyo po silang pababayaan, Panginoong Diyos. Ingatan niyo po ang kanilang mga family ministry. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa pagkikinig mo sa aming mga panalangin. Nawa ang panalangin po ng lahat ng PCBC members ay i-grant niyo po, O God, according to your will. Panginoong Diyos, ang prayer request ng PCBC, i-enlarge niyo po ang teritoryo ng PCBC. Paragdagang lupa sa likod ng church. Dito po, Panginoong Diyos, ipagkaloob niyo po sa amin para house and lot, para sa aking family. Sa likod ng church, ipagkaloob niyo po ang lupa na yan para sa Christian school, 4 stories building. At dito niyo po, Panginoong Diyos, sa aking right side. Para po, Panginoong Diyos, ang 405 square meter, hiningi namin sa inyo dyan, sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus, aming kiniklaim, by faith, ang lahat ng aming mga pre-request ay inyong tugunin. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan po ni Jesus. Lahat magsabi ng Amen and Amen. Thank you so much. God bless sa ating lahat. Purihin ang Diyos at magandang gabi po. Kasunod na Miyerkules, the prayer part 2. Kaya walang mag-absent. Amen? God bless po. Bye-bye po.